Kasunduan sa aswang. Isa akong litratista na mahilig maglakbay mag-isa upang kumuha ng mga larawan ng mga kakaibang kaugalian sa iba't ibang dako ng bansa. Isang beses, nakarinig ako ng mga usap-usapan tungkol sa isang baryo sa Ginahugan, Negros Oriental. Ayon sa isang lokal na nakasalubong ko sa biyahe, hindi raw basta-bastang pinapasok ang baryong iyon. At higit sa lahat, may kakaibang pista raw sila na ginagawa tuwing Oktubre. Mas lalo ako nainganyo, kaya isang araw, nagtungo ako roon dala ang aking kamera at matinding kuryosidad. Pagkadating ko, sinalubong ako ng tila masayang pagtanggap. May mga matatandang babae na nakabalot sa saya, mga batang nakasuot ng kasuotang gawa sa pinatuyong dahon ng saging, at mga binatang nakaitim na polo na kupas at may mancha na parang pinatuyong dugo. Maligayang pagdating! Bati ng isang matandang babae na nagpakilalang si Almeda. May bakas ang matandang hiwa sa kanyang pisngi at ang kanyang mga mata tila walang kinang kundi dilim. Inabutan niya ako ng plato, kanin at isang putahing kulay itim, waring kadireta. Ang amoy ay mabigat, halong usok at lumang dugo. Ano po ito? Tanong ko sa kanya. Ngumiti siya, isang ngiting halos lumampas sa kanyang tenga. Tikman mo yan, iho. Libre yan. Sa gilid ng mesa, may isang batang babae na tila nanginginig habang nakayuko. Siya ay nagpakilala ng mahina bilang Catalina. Nanginginig ang kanyang mga labi ng kanyang sabihin. Kuya, huwag kang kakain. Hindi ka taga rito. Bawal yan sa'yo. Bago pa siya na natanong, mabilis siyang hinilan ni Almeda at dinala sa isang lumang bahay. Ang mga tao sa paligid ay nagpatuloy lang sa kanilang pagngiti. Parang walang nangyari. Gutom na gutom ako, kaya sinubo ko yung karne. Sa unang kagat, malambot, malasa, at halos matunaw ko sa bibig. Ngunit may kakaibang aftertaste. Mapait, parang bakal na may dugo, at amoy sinunog na buhok. Pagsapit ng alas 12 ng gabi, biglang sumakit ang aking tiyan. Ang mundo ko'y parang umiikot. Namilipit ako sa lupa hanggang mawalan ako ng malay. Pagkadilat ko, nakagapos na ako sa isang upuang kawayan. Ang paligid ay binabaan ng mga gasera. 5 lalaking nakapalibot sa akin. Hawak-hawak ang mga gulok at itak. Ang isa, si Marcelo, ang pinakamatanda. Lumapit siya at nagsalita. Pasensya ka na, Dayo. Hindi ka taga rito. Ang pagkain ay hindi libre. May kabayaran yun. Ibinaba niya ang gulok, papalapit sa aking liig. Ngunit bago niya ako masaktan, bumukas ang pintuan ng kubo. Pumasok si Catalina, ang batang nagbabala sa akin kanina. Nakasabit sa kanyang liig ang isang kwintas na may batong itim na tila nagliliyab. Hindi niyo siya pwedeng galawin! Mariin niyang sabi. Natigilan ng lahat. Ang iba'y napaatras, ang iba naman ay nagbulungan. Si Marcelo, nanginginig ang tinig, biglang nagsalita. Anak siya ni Lorenza! Nagpagmana ng dugo ng mga pinuno! Hindi natin siya pwedeng salingin! Nagkagulong mga tao. Ang ilan ay nagsigawan. Ang ilan ay nagsapagtakbuhan palabas ng kubo. Sa kaguluhan, pinilit kong kumawala at nakatakas papalabas. Kahit sugatan ako at nanginginig. Buong magdamag ako nagkubli sa kakahuyan. Halos mawala ng ulirat dahil sa sobrang gutom at takot. Ang bawat kaluskos ng dahon, bawat huni ng kuliglig, tila nagbabadya ng mas matinding kapahamakan. Nang sumikat ang araw, may dumaan na truck ng mga magsasaka na may daladalang tubo. Pinara ko sila at nagmakaawa makisakay. Pagdating ko sa bayan ng Ayungon,
Agad ako nagsumbong sa mga pulis. Ngunit nagtawanan lamang sila. Yung baryong yun? Sabi ng isang hepe. Matagal nang abandonado yun, iho. Wala na nakatira doon mula pa ng dekada 60. Nanlaki ang aking mga mata. Imposible. Marami ako nakitang tao. May pista pa nga doon eh. Umiling lamang ang hepe. Kung ano man yung nakita mo, hindi na sila tao. Nang makabalik ako sa tinutuluyan ko, agad kong sinilip ang makuha sa aking kamera. Ngunit halos maburang lahat ng litrato. Maliban sa isa. Isang larawan ng lamesa ng kaldereta at sa gilid ng kaldero, nakadungaw ang isang daliri. Itim, sunog ang kuko at tila kumakaway sa akin. Makalipas ang 3 taon, bumalik ako sa Negros Occidental bilang bahagi ng isang dokumentaryo. Hindi ko na sanang gustong daanan muli ang ginulungan, pero tila may pwersang nagtutulak sa akin. Gabi na nang mapadpad kami sa isang maliit na karinderya sa tabing daan. May narinig ka ba na tungkol sa dayong nawawala dito? Tanong ng isa kong kasama na si Joel. Biglang natahimik ang may-ari ng karinderya, isang matandang lalaki na may kupas na kamiseta. Pinagbastan niya kami, saka bumulong. Hindi kayo dapat pumunta sa kabundukan ng Galungan, lalo na sa baryo ng San Roque. Doon sila huling nakita. Nanlamig ako. San Roque, yun mismo yung baryo na pinuntahan ko noon. Dahil sa magkahalong takot at kuryosidad, nagpa siyang aming crew na puntahan mismo ang lugar. Madaling araw nang makarating kami sa paanan ng baryo. Wala na yung mga bahay na nakita ko dati. Ang natira na lamang ay mga pugad ng damo, sira-sirang bakod, at mga haliging nakatirik pa na parang puntod. Ngunit habang naglalakad kami, naramdaman kong bumibigat ang hangin. Parang may humihigop sa aking hininga. Sa malayo, muli kong nakita ang mesa. Ang mesa ng pista. Nandun pa rin, nababalutan ng alikabok at agiw. Paano to nandito pa? Bulong ni Joel. 3 dekada na daw walang nakatira dito ah. Lumapit ako. Nanginginig ang aking mga kamay. Sa ibabaw ng mesa, may nakalagay na bagong plato ng kanin at kaldereta na kulay itim. Mainit pa ito. Umuusok pa. Isa-isa, may mga anino na nagsulputan mula sa kadiliman. Unay ilang matatanda, sumunod ang mga bata, hanggang napuno yung paligid ng mga nakangiting mukha. Sila Almeda, Marcelo, at maging ang batang si Catalina. Ngunit ngayong pagkakataon, wala na siyang rosaryo. Wala na yung kwintas na nagbigkas sa akin noon. Nakatingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, ngumiti na rin siya. Isang ngiting malamig at hungkag. Iho, wika ni Almeda. Bumalik ka, kaya oras mo na. Lahat sila nagsabay-sabay ng umiti, habang ang paligid nagsimulang umikot at umitim. Ang aking mga kasama, isa-isa rin naglaho, parang nalulod sa hangin, walang iniwang bakas. Sa gitna ng kadiliman, narinig kong libo-libong tinig na sabay-sabay na nagsalita. Walang nakakaalis sa pista ng Galungan. At sa huling sandali, bago tuloy magdilim ang aking paningin, naramdaman ko may humawak sa aking balikat. Malamig, tuyot, at parang buto. Pagkatalikod ko, nakita kong aking sariling katawan. Nakangiti, hawak ang plato ng kalderetang kulay itim. Ako na ang susunod na handa sa mesa. Ang kwentong ito'y narinig ko mula sa isang kaibigan. Nangyari daw ito sa lugar kung saan siya nakatira. Maraming taon nang nakakalipas. Ilang bahay lang ang pagitan mula sa kanila sa isang baryo sa San Jose de Buenavista, Antique. Sila Antonio at Josefina ay bagong kasal. Parehong nasa huling bahagi ng kanilang 20s. Nakatira sila sa San Jose.
Si Antonio ay madalas bumiyahe patungong Iloilo City dahil nandun ang head office ng kumpanyang pinagtatrabuhan niya. Si Josefina naman ay isang accounting clerk sa isang maliit na opisina sa San Jose. Tahimik at simple lamang ang kanilang pamumuhay. Masaya kahit walang luho. Madalas, kapag bumabalik si Antonio mula Iloilo, may isang araw siyang bakasyon. O kung hindi, maaari siyang mag-work from home. Walang kakaibang nangyayari sa kanilang buhay. Hanggang sa isang gabi. Isang dapit hapon, may kumatok sa kanilang pintuan. Si Antonio, inakalang si Josefina na nakalimutan ng susi, kaya agad niya itong pinagbuksan. Ngunit laking gulat niya. Ilang hakbang pa lang papalapit mula sa gate si Josefina, hindi pa nakakapasok ng bahay. Ang biro ni Josefina, "Uy, ang sweet mo naman. Hinintay mo pa talaga ako sa may bintana para mapagbuksan ka agad, ano? Kung hindi, paano mo naman nalaman na nandito na ako?" Nanlamig si Antonio. Akala ko ikaw yung kumatok. Pagkatapos ay bumaba sa gate para silipin yung mailbox." Napangiti na lamang si Josefina at sinabing baka pagod lang itong si Antonio. Ngunit mula noon, nagsimula na ang mga kakaibang bagay. Paminsan-minsan, tila may katulong si Josefina na nauunang kumatok para sa kanya. O kaya naman nagbubukas ng ilaw bago pa siya makapasok sa kwarto. Minsan sa opisina, habang naglalakad siya papuntang elevator, kusa itong bumubukas sa mismong palapag niya bago pa man niyang pindutin ng button. Hindi na lang nila ito pinapansin sa una, hanggang sa isang hapunan, tinanong ni Antonio, "Napapansin mo ba yung mga liliit na bagay? Parang bang may nauuna sa'yo?" Nagdesisyon sila na magpakonsulta. Kasama yung ina ni Josefina, pumunta sila sa isang kilalang dambana sa Antique na nirekomenda ng kaibigan ng kanyang ina. Pagkadating nila, kinuwento ng ina niya ang mga nangyayari. Pinakinggan sila ng mabuti ng albularyo. At saka ito nagsabi, "Nadikit siya ng marumi. Huwag kayong magalala. Uminom lang siya ng 3 orasyon na ito sa loob ng 3 araw. Pagkatapos, magsunog ng alay malapit sa inyong bahay at umalis nang hindi lumilingon." Sinunod naman nila ito at ilang linggo silang tahimik at payapa. Inisip nila, Totoo nga, buti na lutas na." Ngunit ilang araw lang, bumalik ang mas malaking problema. Isang araw, maagang umuwi si Josefina dahil sumama ang kanyang pakiramdam. Pagkadating niya, nagtanong siya kaagad, bakit ang dilim-dilim ng bahay natin? Para bang gabi na?" Naggulat si Antonio. "Ha? Ang liwanag kaya? Tirik na tirik yung araw, oh. Ang init-init pa nga eh." Buwanhik si Josefina at saka nagpahinga. Ngunit pagsapit ng 6:00, nagising siya at muling nagreklamo. Bakit ang dilim-dilim pa rin? Ang sakit ng lalamunan ko, pati ng aking tiyan." Agad siyang dinala ni Antonio sa doktor, ngunit puro gamot lang ang nireseta. Pagka-uwi nila, pinainom ni Antonio ng gamot si Josefina, saka ito nagtungo sa kusina. Maya-maya, narinig niya may bumubulong sa kwarto. Pagpasok niya, gulat na gulat si Josefina. Akala ko nasa banyo ka." Bukas ang ilaw sa banyo, pero wala naman si Antonio doon. Pareho silang kinabahan. Mas lalo pang nireklamo ni Josefina na parang lalong dumidilim ang paligid. Para bang may belo sa kanyang paningin. Kinabukasan, kinailangan pa rin pumasok ni Josefina sa opisina. Habang naghihintay si Antonio sa sasakyan, biglang bumaba ang isa niyang kasamahan at nagsabing may nangyari. Pag-akyat ni Antonio, nakita niyang umiyak si Josefina sa sofa. Kinuwento ng mga kasamahan nito na bigla na lang ito naglakad papunta sa opisina ng direktor na isang babaeng diborsyada at nagsalita ng kakaiba. "Ang anak mo'y nagigiyalo sa ilalim. Umiyak araw-araw, pero ni isang kandila. Wala kang sinisindihan para sa kanya." Nabigla ang lahat. Walang nakakaalam, ngunit umiyak ang direktor at umamin. Meron nga siyang namatay na anak sa aksidente.
20 taon na ang nakakalipas. At ang mas nakakatakot, nung nagsalita si Josefina, ang boses niya ay boses ng isang lalaki. Pagbalik nila sa bahay, dumudugo na ang ubo ni Josefina. Minsan, may dugo na rin ang kanyang dumi. Hindi naman makita ng mga doktor kung anong dahilan nito. Naisipan ng ina niyang magpatingin sa isa pang manggagamot. Hindi ito tipikal na albularyo, kundi may altar sa kanyang bahay. Sinuri siya ng manggagamot gamit ang kwenta sa kanyang kaarawan at oras ng kapanganakan. Pagkatapos, nagwika ito. May sumpa sa kanya. May taong sumasakit sa kanya gamit ang kulam. Hindi ito sakit ng katawan, kundi gawa ng tao. Dagdag pa nito, parang may nakapiling sa mata ni Josefina, kaya palaging madilim ang kanyang paningin. Humarap ang manggagamot kay Antonio. Alam mo ba kung sinong gumawa nito? Umiling si Antonio. Ngunit kalaunan, umamin siya. May nakarelasyon siyang babae na nasa Iloilo bago pa ikasal kay Josefina. Iniwan niya ito ilang buwan nang nakakalipas. Sabi ng manggagamot, mahal ka niya ng todo. Hindi niya matim na ikaw ang masaktan. Kaya asawa mong pinapahirapan niya. Ito yung kanyang malupit na sumpa. Nagbigay ang manggagamot ng orasyon at inilagay sa ilalim ng kama ni Josefina. Ngunit pinalaan sila. Hindi pa siya ligtas. Kailangan kong makita mismo kung sinong may gawa nito at dun ko siya lalabanan. Pinahayag pa niya, kung ginawa niyo yung x-ray sa ospital, makikita ninyo kung bakit masakit ang tiyan niya. May mga pamingwit at pako sa loob ng sikmura niya. Ito yung paraan ng kulam. Bawat bakal na nilalagay sa katawan ng hayop na kinatawan ng iyong asawa, siyang pumapasok sa katawan ng biktima. Ako si Anacleto. Pinanganak at lumaki sa liblib na baryo, San Remigio Antique. Bata pa lamang ako, ramdam ko na ang bigat at kababalaghan sa lugar na ito. Ayon sa mga matatanda, ang aming baryo ay laging balot ng lulap at hamog tuwing dapit hapon dahil bantay daw ito ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Tahimik ang aming pamumuhay noon. Ang aking ama na si Isagani ay isang mangingisda sa ilog at ang aking ina naman na si Rosalia ay nag-aalaga ng mga baboy at manok. Wala kaming maraming yaman, ngunit sapat ang aming tinatanggap mula sa lupa at tubig. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ramdam kong may mga matang laging nakamasid. Mga matang nagmumula, hindi sa tao, kundi sa dilim ng kagubatan at sa bangin ng bundok. Lumaki ako na puno ng katanungan. Bakit tuwing gabi, pinagbabawal kaming lumabas ng bahay? Bakit lagi may binabantay ang lumang balete, ang mga matatanda? Bakit pinapahiran ng asin at bawang ang mga bintana tuwing kabilugan ng buwan? Lagi kong narinig ang mga bulong. Aswang, mangkukulam, manananggal. Ngunit wala akong lakas ng loob noon upang usisain. Hanggang isang gabi ng Semana Santa, nang magsimula ang lahat ng aking kinatatakutan. Habang naglalakad ako pauwi mula sa sakahan, naramdaman kong kakaibang lamig na dumampi sa aking batok. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Ngunit may halong bigat na parang may nakatago sa dilim. Bigla kong nasilayan ng isang babae sa tabi ng ilog. Mahaba ang kanyang buhok, nakatalikod, at tila umiiyak. Ang suot niya ay lumang saya na kulay puti. Manang, ayos lang po ba kayo? Tanong ko. Dahan-dahan siyang lumingon. At dun ko nakita ang kanyang mukha. Walang laman ng kanyang mga mata. Puro puti lamang at walang itim. Ang bibig niya ay napakalaki. Umaabot hanggang sa kanyang tenga. At mula rito, tumutulo ang masaganang dugo. Napasigaw ako at mabilis na tumakbo. Halos madapa sa butikan. Ngunit narinig ko pang kanyang hagikik. Matinis at umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Nang makauwi ako, hingal na hingal akong bumagsak sa sahig. Hinanap ako ng aking ina at niyakap.
Ngunit nang sabihin ko ang aking mga nakita, nanahimik lamang siya. At ang aking ngamay tumitig lamang na tila ba matagal niya nang alam ang katotohanan. Makalipas ang ilang araw, kinausap ako ng aking lola na si Apolonia. Doon ko nalaman na lihim na tinago sa akin ng aking buong angkan. Apo, wika niya habang nakatilig sa apoy ng kalan. Ang ating dugo'y matagal nang minarkahan ng kadiliman. Ang mga nilalang na iyon, hindi sila basta-basta nagpapakita. Hinahanap ka nila, Anak Leto, dahil may bahagi ka sa kasunduan ng iyong mga ninuno. Ayon kay Lola Apolonia, noong unang panahon, ang aming ninuno'y nakipagkasunduan sa isang aswang upang mailigtas ang baryo mula sa matinding taggutom. Bawat ikatlong henerasyon, isang anak mula sa aming angkan ang kukunin bilang kapalit. At mukhang ako raw ang napili. Hindi ko matanggap ang aking narinig, ngunit mas lalong hindi ko natanggap na makita kong totoo ang lahat. Isang gabi, habang natutulog ako, may mabigat na presensyang dumagan sa aking dibdib. Nagising akong pawis na pawis, hindi makagalaw. Sa gilid ng aking mga mata, nakita kong isang anino. Mahaba ang mangkuko, may papak na parang paniki, at dahan-dahang yumuyuko sa akin. Amoy na amoy ko ang malansang hininga nito, at naramdaman kong dila niya na humahaplos sa aking leeg. Napasigaw ako sa aking isip, at pero walang lumabas na boses sa aking bibig. Hanggang sa marinig kong dasal na aking ina mula sa kabilang silid. Alam kong hawak niyang krusipiho at umaawit siya ng Ave Maria. Biglang naglaho ang nilalang na iyon, ngunit naiwan ang ilang marka ng kuko sa aking dibdib. Napagpasya ng aking pamilya na ako'y ipadala sa Maynila upang makaiwas sa sumpa ng aming baryo. Ngunit bago pa ako makalis, isang hapon, habang naglalakad kami ni tatay patungo sa kalsadang bababa ng bundok, bigla siyang napahinto. Anak, bulong niya, hanggang dito na lamang ako. Hindi ako makakasama sa iyo. Bago ko pa siya matanong, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Lumaki ang kanyang mga mata, naglabas ang matutulis ng ngipin, at ang kanyang balat ay nagbago. Tila ba na puno ng kaliskis. Ako ang susunod na alay. Sabi niya, Tumakbo ka na, Anak Leto. Huwag ka nang lilingon. tumakbo ko ng tumakbo. Ngunit kahit ano pang bilis, narinig ko pa rin ang malakas na sigaw at ungol ng aking ama, na parang pinupunit ng mga nilalang mula sa dilim. Nang lingunin ko, wala na siyang anyo. Isang anino na lamang na nilalamon ng gabi. Ngayon, matagal na ako nakatira sa Maynila, ngunit bawat gabi dinadalaw pa rin ako ng mga bangungot. Sa panaginip, lagi kong nakikita ang baryo ng San Remigio, balot ng usok at ulap. Narinig ko pa rin ang tinig ng aking ama. Hindi ka makakatakas, Anak Leto. Darating ang panahon. Babalikan ka rin nila. At sa tuwing ako'y nagigising, lagi kong nararamdaman ang lamig ng hangin na parang galing antike, at ang mabigat na presensya na nakaupo sa gilid ng aking kama. I went to Makati and that time sobrang lakas ng ulan. So I was just focused on driving the whole time. Pagdating ko dun sa establishment, medyo nahirapan akong pumasok dun sa parking lot kasi nga hindi ko makita properly yung windshield because of the rain. Nung nakuha ko na yung parking ticket ko, umiikot lang ako for 15 minutes kasi wala talaga akong makitang parking space. And I tried and tried hanggang may nakita akong card. Tinawag ko siya, I said, Kuya, pwede po bang magpa-help to find a parking space? Actually, nung time na yun, nakatungo siya na parang may kinukuha siya dun sa chair niya. So, I assume na hindi niya ako narinig. So, medyo lumapit ako ng konti
while I was inside the car. And then, nung humarap na siya, wala siyang ulo and I saw some blood on his uniform. I immediately started driving kasi nagulat talaga ako. Kasi sabi ko, ano kaya yun? Like, imagination ko lang ba yun? Or is it something na may namatay ba dun sa building na yun? After a while, nakahanap ako ng parking space and pagbaba ko, alam mo yung feeling na may sumusunod sa'yo. But the thing is, hindi lang isang footsteps yung naririnig ko. Actually, madami talaga. Sobrang laki ng parking lot and meron naman akong mga nakikitang tao pero malayo sila sa akin. So, nung time na yun, I was alone dun sa area na yun. I tried putting my AirPods na lang para ma-distract ako. I played some music, but I've heard a voice saying, tulungan mo ako. So, I immediately tried looking around if may tao, pero wala. After my errands, I went back to my car, and nung nag-start na ako mag-drive, nakarinig ako ng tunog dun sa may passenger seat ko. Usually, kapag wala namang tao, hindi naman yan tutunog. So, sinabi ko na lang sa sarili ko, okay, baka faulty yung car. Kinabit ko na lang yung seatbelt. And habang nagdadrive ako, palabas na ako ng entrance kasi gabi na yun eh. Nakikita ko sa rear view mirror na may mga nakasakay and alam mo naman usually kapag pa-exit ka na ng parking lot, kapag galing ka sa basement, usually mahirap umakyat. So ako personally nahihirapan ako mag-drive. And naramdaman ko na medyo mabigat yung sasakyan habang umikot and I can see in my peripheral view na may tao sa likod ko. I just didn't mind it and just focus on my driving. When I was on the way home, nung medyo malapit na ako sa bahay, meron akong nakita naman na lolo. Tumawid siya, naka-hospital gown siya. And I just thought na makakalalabas nilang ng hospital. But the weird thing is, wala namang hospital na malapit sa area namin. Nung humarap siya, medyo nagulat ako kasi yung eyes niya, it was just white and hindi na ako nakapag-focus masyado sa facial feature niya. Tumiretso na lang ako sa driving ko. Pero ikaw, if naka-experience ka din ba ng ganito, anong gagawin mo?